Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinagdideklara ko na, para lang malaman ng ano, ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papilot. Kung ito po'y may pilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. Kahit kanino mang komite, dumapo yun. Edi sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Napalitan ba, Nelson? Ano ba yung sinasabing PRRD Act? Ito daw po isang batas. Panukala. Ito panukalang batas eh. Ni Senador Amy Marcos. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si first time eh. Oo. Wala ba ng batas sana nagbabawal sa ganun? Sabi nung, Hindi, meron tayong batas, pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crime. Yeah. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos, bigla na lamang i-atras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman nagpapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi na, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado. Boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao, maniwala, ganito ang pamamaraan. Hindi ko kinikriticize yung bill na yun. Bakit hindi ko pa nakita yun? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-anuhan ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? PRRD PRRD Act.
Oo. Opo. Eh, sino ang uusigin pa maliban kay Oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi Oo. pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Ah. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa wala lang. meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Eh, baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Oo. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Ayan ba?